Sa bansang Malaysia ay kamakailan lang naglabas ng bagong update nito na Suzuki Raider 150 2022 na kung mapapansin nyo guys ay nadagdagan ng disenyo ng signal lights sa ibaba ng ulo nito at bagong graphic decals at mga color variation. Na-update din ang internal specs features nito na aalamin natin ngayon. Ang pagkakaroon ng bagong muka at mas pinalakas na kapasidad ng makina ang magiging pambato ngayon ng Suzuki Company sa pagkakaroon ng kabuuang engine specs na naka-single cylinder, 4-stroke and 4 valves with air-cooled type na cooling system nito at naka-dual overhead camshaft engine na may kabuuang displacement capacity na 150 cubic centimeter. May fuel ignition na fuel injection o FI. Nakatitipid na dati sa konsumo ng gasolina ang motorsiklong ito kahit naka-carburetor type pa ang fuel ignition nito. Kaya malamang sa malamang mas magiging efficient pa sa gasolina ang bagong Suzuki Raider 150 2022. Lalo na ngayong naka-fuel injection type na. At pagdating naman sa transmission nito ay may 6-speed manual transmission na napakadali rin namang i-handle at pag-aralan. Kasi nga may kagaanan din namang dalhin at may seating height na napakababa lang kaya napakadaling imaniobra at pag-aralan ang motorsiklong ito kung mag-shift ka into manual, alright. At isa rin sa matagal nang ikinukumpara sa motorsiklong ito sa lakas at angas ay ang Yamaha Sniper. Hindi rin naman kasi nagkakalayo ang lakas ng bawat isa at pagiging underbone type category nito. Gaya na lamang ng pagkakaroon nito ngayon ng malakas na maximum power na sinundan lang ng Yamaha Sniper. Pero syempre sa actual road riding pa rin talaga nangunguna ang motorsiklong ito. Dahil itong Suzuki Raider 150 ay may maximum power na 18.3 horsepower sa kada 10,000 RPM at may maximum torque na 13.8 Nm sa kada 8,500 RPM. Kaya wala talagang nakatatalo sa pinakahari ng underbone. At bagamat pinataas ang displacement ni Sniper na naging 155 cubic centimeter na, ay wala pa rin sinabi sa motorsiklong ito na may kabuuang top speed na 150 km/h, ang kauna-unahang 150cc underbone type motorcycle na nakagawa ng ganitong kataas na top speed, alright. So sa engine specs na yan mga kaibigan, halos katulad pa rin naman ng version ng Suzuki Raider 150 na inilabas dito sa bansa. Siguro nagkakaiba na lamang talaga sa itsura nito ngayon sa bansang Malaysia na marami rin ang pumupuna with negative comments and feedback. Sa bagong style nito ngayon na nagbago lang din kasi talaga ang kulay nito pati ibang decals, pero yung pagkakaroon ng aerodynamics sa buong body build fairings nito ay same na same ng version dito sa bansa. Pero ito ang pinaka the best sa bagong Raider na inilabas ngayon guys, dahil talagang may naidagdag at na-update sa features nito na mas magpapakonvenient pa sa mga riders natin, alright. Dahil may bali-balita na ang motorsiklong ito ay magkakaroon ngayon ng USB port charging system. Hindi na lamang makikita sa mga scooter motorcycle maging sa underbone motorcycle, kaya nitong Suzuki Raider 150 ay mayroon ng USB port charging system with fully digital instrument panel meter gauge na at naka full LED na rin ang headlight nito. At syempre para naman sa safety and comfortability ng motorsiklong ito ay ganun pa rin ng suspension nito sa front na naka-telescopic fork, habang ang rear suspension naman nito ay napakaganda pa rin ng bouncing dahil sa naka-unit swing with center monoshock absorber. At may front wheel tire size na 70/90R17 habang ang rear tire size naman nito ay 80/90R17. Manipis lang talaga ang klase ng gulong nito na isa rin ito sa dahilan kung bakit napakabilis ng takbo at mas madaling imaniobra lalo na sa mga pakurbadang kalsada. At may braking system sa front na mas in-improve naman sa bagong version nito para mas safe ang braking procedure. Dahil sa front brake nito ngayon ay naka-disc brake system na may dual piston caliper, karagdagang safety features na rin, at ang rear brakes naman nito ay may single disc brake caliper piston. Alright, at para naman sa iba pang features nito,
Meron itong underseat compartment storage na kasya rin siguro dito ang kapote o gloves at sa iba pang mahalagang documents na maaari mong ilagay dito. Alright. At bukod pa dyan guys, ang bago pa sa motorsiklong ito ngayon ay ang pagkakaroon nito ng security features na talagang updated sa bagong modelong Raider 150 2022. Tulad na lamang ng passing light switch, hindi mo na siguro kailangan magpa-add pa o magpalagay pa aftermarket dahil equipped na ang bagong modelong ito sa passing light switch. At syempre bukod pa dyan, safe na rin ito sa magtatangkang gumalaw o kumarnap ng motor na to dahil meron na itong anti-theft alarm. Naaalingaw-ngaw lang naman kapag nakalock na ang motorsiklo at nasagi o kaya'y ginalaw ng kahit na sino man. At para mas mapaigting pa ang security features nito ay meron na itong shutter lock system. Mas safe ka nang makakapag-park kahit sa mga alanganing kalsada o lugar. Alright. At syempre, muntingan na nga pala nating makalimutan guys, ang motorsiklong ito ay napakatipid din talaga sa gasolina dahil kumukonsumo lamang ito ng hanggang sa 48 to 50 km per liters. So sulit na ang specs and features pati ang design nito maging sa fuel efficiency. Alright. At ang huli natin guys ay para sa kabuang sukat nito. Di pa rin naman nalalayo sa old version at yung version ngayon dito sa bansa na may kabuang seating capacity na 2 tao, may ground clearance na 150mm at wheelbase size na 1,280mm. May kabuang bigat ang motorsiklong ito na 109 kg at kabuang haba na 1,960mm. May lapad ito na 675mm na napakanipis talaga ng kabuang lapad nito guys. Kaya mas maigi rin kung gagamitin mo ito for daily use dahil mas madaling isingit lalo na sa mga matatraffic na lugar sa Maynila. Alright. At may seating height na 765mm. Kayang-kayang abutin ng hanggang 5'2" flat o hanggang 5 flat at very comfortable seating position. May kabuang taas ito na 1,280mm. So yan po ang kabuang sukat nitong Raider 150 2022 model at mga specs and features na naidagdag. At para sa kabuang presyo naman ito ay may estimated price pa lamang na 109,900 pesos. Pero I think kapag dinala na ito dito sa bansa ay mas lalaki pa o mas tataas pa ang kabuang presyo nito. Dahil na rin sa kabuang update ng motorsiklong ito at pagbabago sa iba pang features nito. Ang presyo na 109,900 ay hindi pa po official ha. Baka may mag-comment na naman po sa channel na to na sobrang mura at sobrang mahal. Yan ay hindi pa official. Alright. At para sa mga mag-aabang sa motorsiklong ito, I think darating ito dito sa bansa pero hindi natin masasabi kung ngayong taon din. Kasi nga marami pang modelo ngayon ng 2022 model Suzuki Raider 150 ang hindi pa nauubos sa merkado. So malamang sa malamang kapag ka naubos na to ay baka dali na itong updated model nito. Alright. At para sa iba pang specs and features nito guys ay pwede nyong i-comment sa ibaba o magtanong kayo para naman masagot din po natin. Sa mga nakakaalam pa ng ibang impormasyon tungkol dito, pwede nyong i-comment sa ibaba guys para naman sa ganun ay makita rin na mga taong makakanood ng video nito. Alright, maraming salamat po. Bago po tayo magtapos ay nais ko muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang sa video na ina-upload ko dito sa aking channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman may update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mahiyang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais upang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. Alright, this is Oblis Collection. Thank you!